maayos na kalagayan ng mga batang bilanggo ng Cebu. Cum laude graduate ng UP, dating bilanggo. Ito yung aming selda, yan. Medyo masikip. Matapos pumalpak ang pulis sa Philtranco hostage incident, ano na ang pinakamatamis na mangga? Saan nga ba matitikman? Isa sa mga madalas gawan ng media ng istorya ay ang kalagayan ng ating mga kulungan. Dito kasi masasalamin ang tunay na buhay, ang kalagayan ng ating lipunan. Dito mo rin makikita kung anong klaseng pagpapahalaga meron ng Estado sa mga naligaw ng landas. Nasisikipan ka ba sa mundo mo? Sila kaya? Meron nga ang isang gabi, ma'am, nakaisip akong magpakamatay, ma'am. Huwag ko kamatay, ma'am, pero hindi ko magawa, ma'am, dahil hindi ko naman kasalanan. Si Dennis, 17 anyos, isa sa mahigit 100 kabataang nakakulong ngayon sa Bagong Buhay Rehabilitation Center sa Cebu. Ewan kung bakit tinawag itong ganito. Gayong sa kalagayan nito, tila imposibleng makapagbagong buhay ang mga narito. Halos 2,000 nagsisiksikan na parang sardinas sa isang kulungang pang 300 lang dapat. Sa minors quarters, pati kisame, ginawa ng tulugan. Talagang nagsisiksikan sila lalo na kung gabi. Yung iba talaga natutulog, ang iba malapit na sa kubita yung hinigaan nila. Yung iba nasa itaas na sa may part ng ceiling, doon na sila. Kaawa-awa ang kalagayan ng mga menor de edad. Mga kabataang dapat sanay nasa eskwela. Tinuturuan ng totoong mga guro, hindi ng mga pusakal ng lipunan. Araw ng linggo, araw ng dalaw, mahigpit ang seguridad. Importante yan para walang mga kontraband na makapasok loob sa loob. Kaya nga, pina-search body and yung mga dala-dala nila. Yung lahat ng mga pera nila, tinitingnan kung may sobra. 500 more. Bakit magkano lang ang pwedeng dalhin dito? 500 every visiting day. Bakit ganun ba? Kasi wala namang maraming bibili dito sa loob. Pero para sa marami sa mga menor de edad, walang saya o pananabik na hatid ang araw na ito. Marami kasi sa kanila, tila kinalimutan na ng kanilang mga pamilya. Wala silang mga dalaw. Tulad ni Lito, 17 anyos, uli lang lubos. 13 lamang nung makulong sa kasong murder. Tandang-tanda pa niya ang unang araw niya sa kulungan. Pagpasok ko dyan, kinuha yung chinilas ko eh. Inubaran ako ng damit ko sa pantalon. Tapos, pinapalitan nila ako ng trapo. Pero wala akong magawa dahil ganyan ako. Sinasabihan ako ganyan daw patakaran dito eh. Ang buhay sa loob, singdahas din ng buhay sa laya. Alam ito ni Lito nung minsang napaaway siya. Ang gomang ito ang ipinamparusa sa kanya. May nakaaway ka? Oo. Tapos, ano yan? Nadugo yung ulay ako. Tapos pinatakalan ako. Dahil may yun eh, pangkat yun eh. Walang magulang o kamag-anak man lamang. Walang dalaw. Ang bag na lamang na ito ang natitira niyang yaman sa mundo. Ilang piraso yung damit mo? 2 short, isang t-shirt lang, ma'am. Pumasok ako dito, parang napaiyak talaga ako. Natatakot. Para ko nang sumigaw, mama, tulungan mo ako dito. Natatakot po ako dito. Nanginginig.
parang hindi ko alam kung anong takot na nararamdaman ko. Pagsinghot ng rugby at snatching, yan naman ang mga kasong pinagdudusahan ngayon ni Rex. Ang alam ko na magnakaw para makakita ng pera ng malaki para makakain ng maayos. Lungkot ang kanyang pangunahing kalaban sa loob ng kulungan, lalo na pag-araw ng linggo. Mabuti pa sila, merong dalaw. Ako, wala akong dalaw. Hindi ako nakakain ng kahit isang buo ng tinapay. Hindi ako nakakain dahil wala kasi akong dalaw eh. Walang pantaya eh. Si Jojo, 12 anyos, eksperto sa Cara Cruz, maging sa kulungan. Bagamat wala rin siyang dalaw, parang hindi na niya ito iniinda. Gusto ko sa layo kasi maganda doon. Madami yung mga kaibigan ko. Yung nanay ko, tatay, nandoon. Nagtatrabaho. Panay gawa ng batay. Pananghalian, parang langgam na nakapila ang mga preso para sa kakapiranggot na rasyon. Ang budget sa pagkain ng bawat preso, 30 pesos para sa almusal, tanghalian, hapunan. Kulang angal ng mga preso. Kaya ang iba, nagluluto ng sariling pagkain. Ang kanilang mga gamit, puro improvised. Sandok na gawa sa kutsarang tinalian ng kahoy, sariling sikap. CR namin. Natuklasan namin halos lahat naman ng mga gamit at pasilidad sa loob ng preso, improvised. Sa isa sa mga selda, hinating plastic na drum ang kubeta ng mahigit 200 sa kanila. Hindi mawari kung paano nila natitiis ang amoy. 130! Siksikan na'y hindi pa eksklusibo para sa minor offenders ang kanilang teritoryo. Kasama nila ang matatanda, maging ang mga itinuturing na hardened criminals. Kaya maging ang city administrator ng Cebu nababahala. Hindi makatao ang turing sa mga preso, lalo na ang mga menor de edad. Makita mo kung how they deal, kung paano nila yung araw-araw nilang ginagawa together with the adult criminals doon sa BBRC. Ano ang mangyari sa kanya? 'Di ba? He was detained for a petty crime, but then kung lalabas siya, bali maging professional na siya na criminal instead of being rehabilitated. Si Rico, pagrarugby lamang ang kaso. Pero si Ronel, snatching. Natatakot dahil nagbibugay kami, takalan kami. Sa selda ng matatanda sila nakikisiksik, kaya bakas na bakas ang kanilang takot at pagkabalisa. Halos wala silang mga imik. Alaw lang magpaikot sa sakang mong lubos. Pero may pag-asa. Sa Hulyo, nakatakdang ilipat ang minor offenders sa bagong kulungan o rehabilitation center. Ang tawag sa proyektong ito, Operation Second Chance. We are giving these children a second chance. Maybe we are very being idealistic about the project because we really want to help these minor offenders. We want to give them the best rehabilitation there is in the country. Bagong pagkakataon upang makapagbagong buhay ang mga batang ito. Pero bakit ngayon lamang ito naisipan? Bakit pinabayaan silang magtiis na mamuhay na parang mga hayop? Hindi ba ang kulungan ay hindi lamang parusa, kundi pagtutuwid din ng landas para sa mga minsay naligaw at nagkasala? Para sa mga kabataang ito, sana nga'y hindi pa huli ang lahat. Susunod, cum laude ng UP, galing ng Quezon City Jail. Tatay Mario.
internet ang kwento ni Raymond Narag, cum laude graduate ng UP na galing dito sa Quezon City Jail. Nakuha ko ang email ni Raymond at narito po ang kanyang kwento. Raymond Narag po, 27 years old, cum laude. Dito sa UP Diliman ako nag-aral ng Public Administration. Parang kahapon lang, noong May 1995, may habang ako, 10 ng aking pamilya at kaibigan para sa aking pagtatapos. 3 tulog na lang bago ko matanggap ang medalya. Halos marinig ko na ang palakpakan. Sino mag-aakalang sa kulungan pala ako babagsak. Pagbintangan akong sangkot sa fraternity war na nagresulta sa pagkamatay ng isang estudyante. Imbes na karangalan, kaya ang natamo ng aking pamilya. Wala akong kasalanan, isa akong biktima. Dumaan ang 6 na taon, 9 na buwan at 4 na araw, saka lamang nadeklarang ako'y isang inosente. Sa wakas, dito lamang Abril, nakapagtapos ako. Halos 7 taong paghihintay upang matanggap ang karangalan. Linggo-linggo bumibisita ako sa aking naging mundo. Siguro yung ibang tao, as much as possible, ayaw nilang makita tong lugar na to eh. Pero ikaw, binabalikan mo. Bakit? Parang inspiration din ako dito ng mga kapwa ko. Kuya Raymond, gusto na dyan, idol. Magputi naman, magkamalala. Konting dasal lang yan, lalaya ka na rin, susunod ka na. Oo. Parte na ng buhay ni Raymond yung kulungan. Dahil sa tinagal niyang 7 taon dito, natutuhan niya yung buhay ng isang nangungulungan dito at naramdaman niya na kailangan talagang dalaw-dalawin din yung mga nakakulong dito. Bibyoke, bilyaran, parlor at mga tindahan. Di mo aakalaing nasa loob ka pala ng kulungan. Maingay, parang piyesta. Tanda ito na payapa ang kulungan. Pag walang tugtog, pag walang laro, medyo mapapansin mo na may tension. So pag ganon, kinakailangang maayos agad namin yung problema. So pagka ganito na maingay, ibig sabihin walang Peaceful. problema. Peaceful to. Kapag tahimik, yun yung magulo. Yun yung lalim ng kulungan na tinatawag nila. Maayos ang pagkakailera ng mga tindahan at karinderya. May mga ID pa nga sila. Pinagtulong-tulungan talaga namin magkaroon ng sistema. Gumawa kami ng mga patakarang gumagabay hanggang ngayon sa mga tindahan. Bagay na karaniwan din sa komunidad ng mga laya. Hindi po kami prisoners dito sa Quezon City Jail. Prisoners are those inmates that have been found guilty by the courts. So, Bureau of Prisons. Dito sa Quezon City Jail, we consider ourselves as detainees, detenido. We are presumed innocent until proven guilty by the courts. Ngunit habang patuloy pa rin ang kanilang kaso, habang hindi pa binababa ang hatol, dito sila nagsisiksikan. Ito yung aming selda, yan. Medyo masikip. Yan. Masikip, hindi lang medyo. Ito yung aming kubol, ang tawag dito kubol, cubicle. Tingnan nyo. Meron ka pang kasama May dito? kasama ako dito na natutulog. So dalawa pa lang tao ang sa isang ganito? Oo. 2,000 ang pinagkakasya sa mga brigada, bagamat 700 lamang ang kapasidad nito. Kasi considering na napakarami namin, 2,000, tapos yung jail officers, total lahat yan is hindi pa lalampas ng 200. Kami yung nagbabantay sa kapwa naming inmates. We make sure na hindi magulo yung selda namin. We make sure na malinis kami. Para sa ganon, kasi kami rin po yung apektado eh. Dito sa opisina ng Kapit Bisig, pinag-uusapan at inaayos ang mga alitan. Gaano man kaliit ang problema, dapat masolusyonan. Ang isang masasabing mo na bago, yung nawala, yung madalas na riot, yung madalas na yun yung nabago, parang
Yung panahon ng administrasyon ni Raymond, parang ayaw namin yung ganong usapin yung mga riot. Kaya konting diferensya lang, konting pinag-uusapan. Yun ang nabago, yung hindi na naging magulo. Si Erap, siya ang sumunod sa akin bilang mini city mayor ng Quezon City Jail. Pinagpatuloy niya ang aming mga nasimulan. Bukod sa kapayapaan, ba't ibang proyekto rin ang tinatalakay dito? National Correctional Court. Sa tabi ng Kapit-Bisig Office ay ang grotto. Bakit siya may rehas, Raymond? Dalawa pong dahilan, ma'am eh. Una, yung physical. Kasi kapag naglalaro ng volleyball, ng basketball, yung bola, tumitilapon, maaaring tamaan yung grotto. So kinakailangan protektahan namin siya. Pero more importantly is yung symbolical reason. Pag sinarado mo kasi ito, parang rehas ang dating niya sa loob eh. To the point na nakakulong ka. Pero alam namin na yung kulungan, kaya may butas yan, is because may hope na pwede kang lumabas. So pwede mo siyang buksan. Buksan mo. Ano ang bubuksan mo? Puso. Mahalagang may pag-asa ang bawat detenido. May pananampalataya. May pagkakataon ng bawat isang ihayag ang sarili sa kanilang reliyon. Gaya ng spiritual services, naka-schedule din ang mga klase. Edukasyon para sa lahat. Lalo na sa mga di nakapagtapos ng elementarya o high school. Lecturer ako noon. Tagumpay ko ang makitang sila'y matuto. Yung assignment ha, gawin. Opo. Pumasok na maaga bukas alas 9. 6 years mahigit ang nawala sa buhay mo. 6 years mahigit ang delayed mo sa graduation. Pero in the end, sabi ng korte, wala ka palang kasalanan. I can honestly say wala akong bitterness. I can honestly say na hindi ako galit sa mga complainant ko. Gusto ko nga makausap sila. Gusto ko sabihin sa kanila, I'm offering the arms of reconciliation. We are all victims here. Di lang kaibigan ang turingan namin. Kami magkakapamilya. At patuloy akong dumadalaw dahil nais kong may padama sa kanila ang pag-aaruga ng isang taong nasa laya. Di ko makalimot sa pinanggalingan. Nag-iiwan ng pag-asang balang araw, lalaya't lalaya rin sila. Ngayon, nagsisimula muli ang aking buhay. Nagbabalik sa UP para sa aking master's degree. Balak kang sumulat ng libro, gabay ang karagdagang edukasyong makukuha sa pagmamasters. Isang libro tungkol sa kahalagahan ng kalayaan, ang buhay sa piitan na mayroong dignidad sa kulungan at sa tunay na kapatiran. Alam kong di ako nag-iisa. Maraming mga biktima. Ang mahalaga, gamitin ang pagsubok sa buhay upang matuto at makatulong pa sa iba. Ako si Raymond Narag, isang taong malaya. Susunod, saan pupulutin ang pulisya matapos ang Phil Franco hostage crisis? Madalas tayong makasaksi ng mga ganitong pagpapakitang gilas ng ating mga pulis. We will now witness the actual demonstration. Praktisadong praktisado. Asintado. Mabilis. Pero bakit sa totoong buhay nangyayari ang ganito? Madugong pagwawakas sa isang insidenteng pwede sanang nagtapos ng mapayapa. Kailangan mabilis ka mag-decide. Yung decision mo kailangan na maging pantay ka. Pantay na hindi masaktan yung hostage, mapasuko mo yung hostage taker na walang masasaktan.
Saan nga ba nagkulang ang Pulis Pasay at hindi nila naiwasan ang kapalpakan? I feel very sorry about it. This is a no-win situation. It seems madali, pero mahirap. Sa police station ng Pasay, halatang low moral ang mga pulis. Masama ang kanilang loob sa pagkakasibak ng marami sa kanila at maging ng kanilang hepe. Samantala, balik pagsasanay naman ngayon ang lahat ng kapulisan sa iba pang mga syudad, bayan at distrito. Kaliwat kanan ang mga kumperensya. Tila determinado silang patunayan na isa lamang itong sablay sa harap ng mas marami nilang tagumpay. Samantala, ang mga namatayan, pulis pa rin ang sinisisi. Maging sa malayong bayan ng San Mateo sa Isabela, pulis ang sinisisi ng pamilya ni Diomedes Talvo, ang nang-hostage. Huwag niyong ibuntol lahat ang sama ng loob niyo kay Diomedes sa pinsang ko. Kasi kung talagang imbestigahan mabuti yan, hindi sa saksak na matay, kundi sa tama ng baril. Sa kabilang banda, hinihiling rin nila ang pangunawa. Biktima rin daw si Talvo ng sarili niyang pag-aaburido ng mga suliraning hindi niya nakayanan. Masakit din sa kalooban niya. Siyempre, anak nila. Gayon naman sa akin, anak ko naman ito. Siyempre, masakit na masakit sa akin. Sana maunawaan niyo ang aming pinsan. Dahil siguro nagawa niyo dahil sa pananabik na makaharap niya o makasama niya ang pamilya niya. Saan nga ba pupulutin ang kapulisan matapos ang pangyayari? Makakaahon ba sila sa pagkalugmok? We can show our sincerity to the people. May pakita namin sa mamayan ng Metro Manila at sa buong Kampuluan na gusto naming magbigay ng magandang serbisyo. Kung sa bagay, mas marami rin namang insidente ng pangu-hostage na matagumpay na naresolba ng pulis. At ang nangyari sa Filtranco ay isa lamang daw isolated incident. Ano paman, hindi maikakailang lantad ang kakulangan ng pulis sa insidenteng ito. Tama lang marahil na dibdibin nila ito at siguruhing hindi na ulit mangyayari. Susunod, pinakamatamis na mangga ng Pilipinas, saang probinsya matatagpuan? Probinsya ng Pilipinas, ipinagmamalaking sa kanila ang pinakamatamis na mangga. Pero isa lang sa kanila ang pinalad mabasbasan ng manggang nakarating na sa ibang bayan. Ang mangga, hugis pusong bunga na habang hilaw pa'y luntian ng kulay. Sa pagkakabitin sa malaking puno'y makatululaway. Dahil sa isang prutas, isang tula ang nabuo ng Makata na si Professor Ligaya Chamson Rubin. Subalit ang mangga, pag hinog sa puno, pagkatamis-tamis. Ang mangga. Paboritong prutas nating lahat. Paano man kainin o inumin pa, simbolo ng ating kultura at sambayanan. Yung apple, parang siya, pambato siya ng Amerika sa mga prutas nila. Ngayon sa atin, parang ganun din yung mangga. Ang mangga nandyan sa available kahit saan, hindi naman kamahalan. Pwede mo iharap sa mga sa mga bisita, pwede niyo kainin ng pamilya, pero sa mga malalaking hotel makakakita ka ng mangga rin ang isineserve nila. Ang probinsya ng Guimaras sa Western Visayas, kilala sa mga magagandang tanawin at sa kanilang napakatamis na mangga. With due respect to the mangoes of some other provinces, they say ours is the sweetest.
Ours is the only mango that is recognized and accepted by the Australian government as well as the US Department of Agriculture. Sa sobrang pagmamalaki ng mga taga-Guimaras sa kanilang pinakamamahal na mangga, isang festival ang idinaraos nila taon-taon. Tinawag nila itong ano pa kundi Manggahan Festival. Madali mo pinagmagkaan at saka Kung sa bagay, dapat lang na ipagdiwang ng Guimaras ang kanilang mangga dahil ang magandang balita, tanggap na ito bilang export sa Australia at Amerika. Ibig sabihin nito, dolyares na tumataginting. For Australian market, we have sent out from Guimaras more than 10 tons. While for US and other markets, we have sent out more than 55 tons. Sa mahabang panahon, pilit sinusubukan ng Pilipinas na ipamahagi sa buong mundo ang tamis at sarap ng ating mangga. Pero naunahan pa tayo ng ibang bansa, kahit pa hindi sing sarap ng ating mangga ang sa kanila. Ang dahilan, mga likas na peste na nasa Philippine mangoes, tulad na lang ng fruit fly. Pero ang Guimaras, tagumpay na nalipol ang fruit fly. Tiyaga at hirap ang kanilang pinuhunan. Ang buong lalawigan, sumailalim sa mahigpit na quarantine. Ipinagbawal makapasok ang mga mangga ng ibang lugar. Sinikap rin ng mga agriculturist na i-wipe out ang fruit fly o langaw sa pamagitan ng kakaibang paraan. Ikinalat nila ang mga baog na lalaking langaw upang hindi na mabuntis pa ang mga babaeng langaw. Ang resulta, bumaba ang populasyon ng mga peste. Ito po ay mga sterile pupa ng fruit fly na nag-atake sa mangga. Ito'y kulay pink kasi nilalagyan niya ng fluorescent dye para sa monitoring purposes. Ito ang Oro Verde Farm sa bayan ng Jordan, kung saan nagmumula ang mga manggang ini-export ngayon sa Amerika. Mahigit 42,000 ang bilang na mapuno rito. Tone-tonelada ang kanilang ani kada taon. Ito ay panahon sa mangga na magkaroon ng stress na ang mangga natin para madaling mabulaklak, lalo na kung isprihan mo ng potassium nitrate. Bukod sa pagkontrol sa fruit fly, tender loving care ang ibinubuhos sa bawat bunga. Dinadamitan ito ng dyaryo at hindi lang basta dyaryo, imported. Alam mo kasi yung imported na papel, kagaya nito is mayroon siyang tinatawag na wax. Hindi masira agad. Dahil maganda ang kita sa mangga, maging mga professionals tulad ni Ronnie na engganyong maging magsasaka. I used to work with electronics, communications, and now I'm here in agriculture. So, malayo siya in a way dahil siyempre, literally and by environmental situation mo, ibang-iba siya eh. Pero masasabi ko na siguro mas masaya ako sa agriculture, sa farming. Ang challenges, malaki. Ang risk, malaki. Mataba ang lupa ng Guimaras. May taglay itong lime o apog na siya raw nagpapatamis sa mangga. Pero high risk din itong produkto. Maselan, hindi lamang sa peste, kundi maging sa panahon. Once na magkaroon ka ng tinatawag na full blooming na ng bulaklak at biglang umulan, para bang napapasma at saka yung nagda-dry out siya, nagwi-wilt siya. Small-scale mango farmer pa lang na may tuturing si Ronnie sa ngayon. Pero umaasa siyang ngayong pumasa na sa Amerika at Australia ang Guimaras mangoes, maganda ang kinabukasan. Kaya naman ipinagdiriwang ng mga taga-Guimaras ang Manggahan Festival bilang pasasalamat sa biyayang ito ng Diyos sa kanilang maliit na probinsya.
Sa halagang 12 pesos lang kada kilo, pwede kang makipitas. Kaya karamihan na makyaw, lalo na ang mga dayo mula pa sa malalayong lugar. Ang flavor, mataong gidang flavor kumpara sa Negros. Ang flavor, mango gid. Mango gidang flavor. Sa palengke, tumatakbo ng 16 to 18. Ang ginagawa ng mga anak ko pagluto, mango shake, tapos minsan ginagawa ng pickles. Masarap yun nga. Siniguro namin na magandang harvest, binuntagan namin itong puno na ito. Lugang. Negros. Sa halagang 25 pesos naman, pwedeng sumali sa Eat All You Can. O, laban ka? Very fine, very sweet, very tasty. Less fibers and, you know, it's better. It's just better. It's tasty. You know, it's more delicate. Papadala ko sa Baguio, yung basic ko. Bakit? Walang may mangga sa amin, mahal. Nakalibot na rin ako ng Pilipinas eh. Iba rin yung mangga rin sa Guimaras. Ang mangga ng Guimaras, tunay ngang world class. Hanggang sa susunod na Miyerkules, sa amin pong muling paghahatid ng makabuluhang pagbabalita at ng serbisyong totoo. Ako po si Jessica Soho, reporting. Lugang. Negros. Negros.